Topic po natin, pagkain para bumaba ang iyong blood pressure. Okay? 10 pagkain to, bilang internist cardiologist, po linya po natin yan. Pero bago ko to i-discuss, magbibigay tayo konting disclaimer. Ibig sabihin, ililinaw ko lang. Itong 10 pagkain na ililista ko mamaya, maganda to. Okay? Very good food. Hindi tataas ang blood pressure nyo dito sa 10 pagkain. May tulong sa iyo. Pero itong 10 na ituturo ko, mostly para makaiwas sa high blood. Okay? Ito, pag kinain mo to, mas hindi ka ma-high blood. Ngayon, kung kayo ay may high blood na, sobra na taas, kakainin nyo itong tinuro kong pagkain. Kung bababa man ang blood pressure, konti lang. Baka mga 3 lang 3 mm mercury. So, pag ang blood pressure nyo, 160, 100, kumain ka nito, baka maging 157/97. So, high blood pa rin. So, kung talagang high blood, kailangan pa rin ng gamot, punta sa doktor, tulad ng mga amlodipine, losartan, at iba pa. Pero malaking tulong din pag masanay tayo sa ganitong pagkain para mas makontrol. Ito, sobra taas na yan. Okay? Sana malinaw yon. Pero mga healthy foods to. Tsaka may pag-aaral din itong 10. So, ang normal blood pressure, 120/80. Pakita natin yan. Elevated. Ito, pag red na, 140/90. Ito, delikado na to. Super red na to. 180. Ang systolic, ito, 100, 120. Sobrang nataas to. Actually, may tao kahit 135/85 kilo na. May ako, pag na 140 ako, iba na pakiramdam ko. Medyo kumakapal na dito So, depende po sa inyo. Gusto natin nandito. Ito yung mga pagkain. Papakita ko sa inyo Hindi naman lahat dito, iisa-isahin natin. Number 1, Doc Lisa, mas focus mo sa akin. Strawberry, lahat ng mga berries. Strawberry, blueberry, cranberry. May tulong siya. Mga gaano kalakas ibababa sa blood pressure pag regular kakain nito, mga 3 mm mercury. Yung systolic, yung unang numero. Meron kasi itong mga strawberry na anthocyanin. Isang klase siyang antioxidant, pinapadami niya yung nitric oxide sa katawan, gaganda yung blood flow. May mga pag-aaral to, 34,000 people, may high blood, nabantayan, yung mahilig kumain ng strawberry. Sa atin, strawberry lang meron Pero sa ibang bansa, mas malakas pa daw yung cranberry juice. Malakas daw yung cranberry juice, nakakababa. Pero hanggang mga 3 mm mercury lang. Okay? Number 2, kiwi. May kiwi ba ako? Yan. Special pala tong kiwi. Itong kiwi na to, may pag-aaral yung mga tao kumain ng 3 kiwi araw-araw for 2 months. Bumaba ang blood pressure nila ng bahagya. Pinaglaban yung kiwi sa mansanas. Mansanas hindi daw nakakababa ng blood pressure. Pero yung kiwi, mas nakakababa. Malamang sa dami ng vitamin C. Gaano kalaki binaba? Mga ganon. 2 to 3 mm mercury. 2 to 3 points lang. Pwede na rin. Number 3 na maganda sa blood pressure. Ito pwede makatulong makababa. Citrus fruits. Alam niyo, citrus fruits, nilagay ko dito. Lahat ng ganito, citrus yan. Anong citrus? Orange, calamansi, lemon, dalandan, suha, pongkam, pineapple, I think citrus din Pero may nagsasabi, alam ko, paniniwala yan sa atin, pineapple nakakababa. Okay ang citrus fruits, maraming vitamin C, makakababa, konti lang. Kung talagang may high blood kayo, masakit na yung ulo, talagang parang nahihilo, hindi na makukuha ng pineapple o orange yan. Kailangan nyo inom na lang kayo ng amlodipine, 5 mg, 10 mg, bababa pa yan in 30 minutes, in 1 hour. O kailangan sa hospital dadali. Yun ang pampababa ng blood pressure, yung gamot. Ito, tulong lang, healthy foods. So may pag-aaral yan, yung mahilig sa mga juice, tulad nito, or kinakain yung prutas mismo, nakakababa. Meron kasing ito, hesperidine, yun ang tinitingin. Yun ang iniisip nilang magandang component. Number 4, pakwan. Okay din ang pakwan. Ang pakwan, meron siyang citrulline, magiging arginine,
at nagpo-produce ng nitric oxide. At gumaganda rin yung mga arteries, yung flexibility ng arteries. May pag-aaral yan, chinek ang blood pressure dito, mas bumababa konti. Pero puro bahagya lang. Okay? Puro bahagya lang ang pagbaba. Kung normal ang blood pressure mo, mahilig kayo kumain nito, strawberry, kiwi, citrus fruits, pakwan, hindi naman bababa blood pressure mo. Normal pa rin. Yung mga may high blood lang ang bababa. Number 5 foods. Nilagay ko rin ba dito? Spinach. Spinach ba to? So, kangkong, spinach. Actually, malakas daw talaga yung spinach eh. Mataas siya sa nitrates na nakakababa din ng blood pressure. Okay, mataas din siya sa potassium. Cabbage, kale, spinach. Nakita rin nila. Very good food sa blood pressure. Maganda rin sa puso, anti-cancer. Actually, lahat to, anti-cancer, good for the heart, good for cholesterol, pero may tulong din sa BP. Number 6 na superfood, pang high, ito nilagay ko. Broccoli. Diba? Favorite ko eh. Broccoli, cauliflower, pero mas malakas ang broccoli. Broccoli talagang sobra siya daming antioxidant. May mga pag-aaral siya na anti-cancer. Ito, may study to. Sa broccoli, 187,000 people pinag-aralan, kumakain ng broccoli madalas, mas hindi nagkakaroon ng high blood. So, more for prevention. Mahilig ka sa broccoli, mas hindi ka ma-high blood. Kung may high blood na, bababa ba o hindi natin sure. Number 7, usong-uso sa atin, bawang. Ang dami ko nakitang pasyente, pag na-high blood, bawang. Actually, ang bawang, ito yung nakita, pinag-aaralan din namin yung mga cardiologists eh. Sa cholesterol, medyo may tulong ang bawang. May tulong konti yung bawang. Kaya sabi ko, kumain ng mga pagkain may bawang, maganda yan. Huwag lang sunog yung bawang. Pero sa blood pressure, hindi gaano. Okay? May specific garlic pa silang gusto eh. Pero yung garlic, may tulong konti sa blood pressure, mas hindi tumitigas yung arteries, mas nagiging mas elastic, yung sa cholesterol may tulong konti. Pero yung pagbaba, hindi ganun kataas ang pagbaba. So, kailangan mo pa rin yung gamot. Pero may tulong din yan. Kung may high blood kayo, may tulong na kahit 2 points, 3 points, mababa niya, pwede na. Number 8, ito may tulong to. Oily fish. Ito mga oily fish, pinakita ko. Oily fish, sardinas, mackerel, mas maganda yung fresh siya kasi pag sardinas na dilata, maalat eh. Ayaw natin maalat. Pag maalat eh, high blood. Sardinas, mackerel, tuna, salmon, bangus, o iba pa ba na oily fish, Doc Lisa. Huwag lang maalat masyado. Ayaw natin pag tuyo, daing, masyado maalat eh. Diba? Pag alat, kalaban natin mga high blood. Basta fresh fish lang, maraming omega-3 fatty acids, parang fish oil supplement siya. Maganda sa puso, iwas heart attack, maganda sa triglyceride, maganda sa palpitasyon. Sa blood pressure, okay din. Pero hindi ganun kalakas ang pagbaba. Number 9 na may pag-aaral, yogurt. May pag-aaral ng yogurt eh. Ito. May 28 studies, pinag-aralan yung mahilig kumain ng yogurt. 13% less chance ma-high blood sila. Pero yung yogurt, dapat yung healthy, yung hindi flavored at hindi yung matatamis. Nakakababa konti. Number 10, kamatis. Ay, hindi ko ata nalagay yung kamatis dito. Kamatis. Ito, kamatis. Tomatoes. Tomatoes, maraming lycopene. Ang lycopene, maraming kamatis, proven yan para sa heart attack, heart disease, may tulong yan, di ba? Anti-cancer, may tulong. Pero sa blood pressure, hindi ganun ka-clear. Baka may tulong konti. Hindi siya nakakasama, pero kung sa bababa, hindi gaano. Broccoli, para makaiwas sa high blood. Garlic, baka kung bababa man, konti lang. So ito basically ang 10 foods na pinag-aaralan na mukhang may tulong sa high blood. Yung iba naman healthy. Paano tong favorite kong saging? Nilagay natin yung saging. Yung saging kasi, mataas sa potassium, maganda rin yung potassium eh. Kasi kung maraming potassium kinakain mo, let's say, baked potato, hindi fast food, hindi french fries, baked potato na patatas, tapos saging na mataas ang potassium,
Pag marami kang potassium kinakain, bababa yung sodium sa katawan. Pag bumaba yung sodium sa katawan, hindi ka magmamanas, mas hindi ka ma-high blood. So more for prevention. Hindi talaga kain ka na saging, bababa blood pressure. Hindi. Healthy lang siya. Tubig. May tulong ba ang tubig sa pagbaba ng blood pressure? Tubig, para kailangan natin tubig mabuhay eh. May pag-aaral sa tubig, basta hindi ka dehydrated, less heart failure. Mas hindi humihina yung puso. Kasi pag dehydrated tayo, hirap yung katawan, pati puso nahihirapan. Pero kailangan mo pa rin maraming tubig. Wala namang masama eh. 8 to 10 glasses of fluid or water in a day, okay lang yon. Pero hindi siya nakakababa ng blood pressure. Nakaka-relax siguro. Ano ang mga bad foods? Banggitin na natin yung mga bad foods. Alam niyo na yung mga good foods, ha? Pero syempre, pag high blood, punta sa doktor. Yung pinakamalakas na gamot, tinuturo ko sa inyo, amlodipine. 'Di ba? 5 mg, 10 mg. Paalam niyo sa doktor niyo, maintain niyo kung kailangan niyo bumaba yung blood pressure. Ano yung bad foods? Ito, sure to, nakakataas naman to ng blood pressure. Lahat ng salty. Yan, lahat ng salty. Basta maalat. Okay, lahat ng pickled salty. Yan. Instant noodle, ang dami talagang sodium. Actually, yung cup noodle may 1,600. Recommended kasi 2,000 a day lang. 2,000. So, ang dalawa nito, halos yun na yun. Ito kasi maalat eh. Maalat siya. Tapos, pag processed meat, hindi rin maganda. 'Di ba? May preservative. Pizza, okay naman ang pizza. Pero grabe pala yung salt ng pizza. Grabe, 730 mg. Oh. Kala mo lang hindi maalat eh. Pero pag kinain mo, pwede naman yung pizza. Gusto mo cheese pizza lang. Medyo plain o veggie pizza. French bread, maalat pala siya. Ang taas ng salt niya, Lisa. Nakatago. Nakatago yung salt niya. Ketchup, maalat ha. Konti-konti lang. Ketchup, soy sauce, toyo, teriyaki sauce. Sa mga may kidney problem, bawal maalat. Ketchup sa kanila mataas din. Kamatis, pwede. Kape, favorite nyo. Ito yung pag-aaral sa kape. Kape, 2 cups in a day, maganda yan. Antioxidant, may pag-aaral. Kung hiyang ka sa kape. Kaya lang kung may high blood ka at hindi controlled, lalo na kung matapang yung coffee mo, kung mataas ang caffeine niya, around 250 mg of caffeine per cup pagkainom mo daw ng kape, within 1 hour to 3 hours, pwedeng tumaas ang blood pressure mo ng 8 points. Plus 8 yung systolic, plus 5 yung diastolic. So, tataas ng 8 and 5. Habang kakainom mo, within 3 hours, tataas, tapos bababa ulit. So, medyo maha-hyper ka dito. Kaya ka nagigising tumataas ang BP konti. Para siyang energy drink. So, kung may high blood, ingat-ingat lang. O yung decaf, o wag masyado matapang. Alcohol, okay? Alcohol, masama din. May pag-aaral talaga, moderate intake of alcohol, nakakataas ng blood pressure. Oo. Nakakataas siya talaga. So, iwas or bawas. Yan. And processed foods, fast foods. Para bumaba blood pressure, basically, bawas alat, tama lang ang timbang. Pag bumaba ang timbang nyo ng 10 pounds, let's say overweight ka, pag nababa mo ang ang timbang mo ng 10 pounds, blood pressure mo bababa din 10 points. Let's say ang bigat mo 150 pounds, naging 140 pounds ka na lang, pwede bumaba blood pressure mo ng 5 to 10 points. Iwas sigarilyo, di ba? Alam natin yan, nakakataas ng BP ang sigarilyo, exercise regularly, and papacheck tayo sa doktor. Ito yung mga warning signs pag tumataas ang blood pressure, headache, alam nyo na yan. Minsan walang sintomas. Okay? Sana po nakatulong tong video para alam nyo, pakita natin itong mga good foods, hindi lang sa blood pressure, sa puso, sa cholesterol, malamang pampahaba din to ng buhay. Salamat po.